Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Muli yung ating paglalakbay. Nasa diwa tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. At napapatuloy din tayo, halos 4 na araw na ating ebanghelyo ay patungkol sa usapan ni Jesus at ni Nicodemo na nagtungo sa kanya upang maliwanagan sa kanya po mga naiisip tungkol sa mga ipinahayag ng Panginoong Hesukristo, lalo tigit kapag sinasabi niyang siya ay mula sa taas at magbabalik sa taas, at ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sa puntong ito ng ating buhay, ano nga ba ang concern natin? Ano ba, pag tinitingnan ko po kayo ulit sa 6 o'clock ng umaga, ano pa ba ang concern ninyo? Ano bang concern natin madalas? Mga bagay pa rin dito sa lupa? Mga bagay tungkol sa kayamanan? Pera pa rin ba ang concern natin? Kasi kung ito pa rin ang concern natin, baka nga hindi pa natin lubusang nauunawaan o kaya hindi pa natin lubos na pinaniniwalaan ang mga sinasabi ni Kristo. Naisip na ba natin yung tungkol sa buhay sa kabila? Naisip na ba natin sana, kasi ito naman talaga yung hahantungan natin, yung mga bagay tungkol sa langit. Kapag nag-uusap-usap ba kayo, tungkol ba saan ang pinag-uusapan? Tungkol ba sa politika? Tungkol ba sa kung sino ang papalit? Tungkol ba sa paano hahaba ang buhay mo dito sa mundong ito? Kasi sayang naman ang diwa ng Pasko ng Pagkabuhay na sinasabi sa atin, di ba? Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At ganun din yung ating sasapitin, pero hindi ito dapat maging katatakutan, hindi ito dapat na maging aalalahanin natin, yung bang pinoproblema natin, kundi kagaya nga ng mga apostol sa unang pagbasa, matapos nilang masaksihan ang mga pangyayari, matapos nilang maunawaan ang mga ipinahayag sa kanila ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa at nung siya'y magpakita na sa kanila matapos na siya'y mamatay, ngayon ay buong tapang nilang ipinapahayag ang katotohanan kahit may mga pagkakataon sila ay ipinabibilanggo. Ngayon sila ay
pinagbabawalan magsalita tungkol kay Kristo, tungkol sa mga pangyayari, pero sadyang sila po ay hindi sa matigas ang ulo, pero sila ay nagiging mas matapang sa usapin ng pananampalataya. Kaya ngayon, babalik ko ulit. Tungkol ba saan ang ating pinagdidiskusyonan? Nagiging matapang na ba tayo kapag ang usapin ay tungkol sa pagnanakaw sa bayan? Nakikialam ba tayo? Nagpapahayag ba tayo ng opinyon natin? O ang ipinapahayag natin ay ang katotohanan tungkol sa ipinahayag ni Kristo na mga salita niya? So nasaan po tayo niyan sa punto ng ating buhay? So sana po mapagnilayan din natin ng mabuti na lumalago dapat tayo o lumalalim ang ating pananampalataya. Kasi kung hanggang ngayon ang iniisip mo pa rin ay manahimik lang, at ang iniisip mo pa rin ay paano ka magkakapera, paano ka magkatatama sa loto, paano ka yayaman, ay malamang sa malamang talagang malayong-malayo pa tayo sa pangako ng Diyos. Pero muli, ang pangako ni Jesus at ang kagustuhan ng Diyos na ang lahat ay maligtas at maliligtas tayo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Thank you.